Harvest time na ulit ng aking melon mga katrops. Sakto, madaming pa-order si Inay. Madami-dami tayo na pinas ngayon. Nung na-deliver niya, ito pala yung kinita natin sa melon. Habang kukuha ko ng talbos ng kalabasa, may nakita akong bunga ng mulberry. Kaya akin na din ho siyang pinitas. May natira kami kahapon ng yellow pin tuna na inihaw. Kaya amin na ho siya niluto para sa tanghalian. Ang masarap na nilablab. Hi mga katrops, magandang buhay! Na-late ho ako ng gising ngayon. Gawa na napagod kahapon sa biyahe, saka sa swimming sa dagat. Pagkakagising ko nga yan, binuksan ko na muna yung aking window blinds. Bumungad yung liwanag. Ay sadya naman talaga na late pa ng gising ngayon. Mag-aalas 7 na nga pala yan ng umaga mga katrops. Balik kagabi pala ay napakalakas ng ulan. Kaya pinasok ko muna yung aking video. Kaya gawa na sa labas ko yan, nilalagay diyan ho sa may terrace. Malakas yung hangin at ulan na ang gihan. Baka mamaya masira na naman. Kaya agad-agad kong pinasok. Nung nailabas ko ay ako'y nagbaba na para makapagkape. Tapos dumating si Inay. Tinatanong kung pumitas daw ako ng melon. Ay hindi pa, gawa na late nga ng gising. Nagkape at nagpapahinga pa ako. Nagmumuni-muni. Di ko kasi napansin na meron chat si Inay. Meron palang order sa kanyang melon. Kaya nung pagkakadating, ayan, ako'y agad nag-harvest. Namitas niyang melon. 8:35 na nga pala yan. Namili lang ulit ako ng mga hinog pa mga katrops. Dahil nga ibebenta at i-deliver pa yan sa palengke mga katrops. Sahabulin kasi yung Tiangge doon sa palengke. Tiangge kasi talaga madaming tao. Kaya ayan, i-deliver na agad. Kaya nagdadali-dali kami mag-harvest. Si Inay nga ay tumulong na din mag-harvest para mabilis yung pamimitas namin. Akala ko kasi nasa dagat pa ako at pahinga. Ay, nandini na pala sa bukid. Yung mga napipitas ko ay dinadala ko diyan sa may ilalim ng kubo. Tapos si Inay na yung bahala diyan mag-bundle. Isang bundle ang ginagawa niya, 15 kilo saka 10 kilo. Gawa na may umu-order ng 15 kilo, 30 kilo saka 10 kilo. Sana lang ho talaga yung mapipitas namin ay sasakto sa mga pa-order niya. Dahil paubos na rin iyang melon mga trops, ay hindi ko na huyang ginamasan. Hayaan ko na huyan. Malapit na pala mag-June mga trops, kaya nagdadalawang isip pa ako kung tataniman o babalasahin ko pa yan ng isang taniman o hindi na. Ano kaya mga trops? Ay nagtanong. Pag ikay ho nag-harvest niyang melon, ay hindi ka pwedeng hindi ka talaga mapapatikim, makakapagbaak, gawa ng sabango naman. Yan ho mga ina-harvest namin mga trops, ay pwede na huyan baakin. Pero mas maganda nga kung kinabukasan pa or mga dalawang araw ay sadyang orange at ang pagkakatamis. Yan na pala yung huling basket na napitas ko mga katrops. Ayan, si Inay na bahala diyan magbundle. Pinagbubukod-bukod ni Inay yung mga saktuhan sa 1 kilo or kulang. Gawa ng yun ang gusto nilang order. Pero naman gusto ay malalaki, yung halos 1.5 ang kilo. Lampasan ka sa 1 kilo. Depende lang ho talaga sa mga bumibili mga katrops. Ang benta pala ni Inay diyan ay 50 pesos sa wholesale. Pagkatapos kung mag-harvest ayan, nag-back lang ako ng isa para makapamapa. Hindi lang kasi sa juice yung masarap. Masarap din yung papakin. Yung pagkakatapos mag-bundle, ayan, ikinarga ko na diyan sa tricycle. Lahat ho yan ay 50 kilogram. Tapos ang atin naman ay may mga pa-order na retail. Meron na i-deliver siya, meron naman na di ni kukunin. Para hindi humalito kasi hindi naman ho pare-parehas yung kanyang kilo. Ayan, nilalagyan nila ng pangalan. Bukod doon ho sa 50 kilogram, ayan po, meron pa silang pa-order na retail. Ano nila hong pinagsama-sama na sa isang plastic sa retail. Kasi may mga pangalan naman kaya hindi na malilito. Bali, i-deliver na nila yan. Ibebenta na sa palengke mga katrops. Kaya habang sila nagbebenta, ako muna ay magluluto na aming pananghalian. Pumunta muna ako doon sa mulberry para makapamunguha ng mga hinog na. Pagkakasarap at tamis naman kasi niyang mulberry mga katrops. Lalo't pag hinog, wag lang yung kulay pulat green. Isa dyan pagkakaasim niyo. Ilalagay ko kasi mamaya iyon sa melon tapioca. Doon naman ho sa likod o sa dulo na mulberry. Ayan, nandiyan ho yung kalabasa ni kuya. Mangunguha lang ako ng talbos. Kasarap kasi ng mga talbos ng kamote mga katrops sa iyong gugulayin. Kinuha ko na din yung mga naiwan na kalabasa. Sayang ho kasi kung di ako mapapasa iyo. Ay, biro lang ay sadya na, isingit na naman bumanat. Ayan, pagkakuha ko ng talbos ng kalabasa sa kalabasa, ayan, nagpunta na ako ng kubo para iluto na yung mga nakuha ko. Akin ang lilinisan yung talbos ng kalabasa ng akin nakuha. Tapos nagpakulo ako ng 2 mainit na tubig. Gawa ng diyan ko iluluto yung tapioca saka yung sago. Para maganda ang luto, nilalagay ko pag kumukulong-kulo na yung tubig. Diyan sa sago ay dinadamihan ko yung tubig. Para pag naluto ho yung sago ay wala na ho yung mga puti-puti niyan sa gitna. Diyan naman ho sa tapioca ay akin lang ho haluin para hindi ho siya magdidikit-dikit. Habang niluluto ko yung sago, ayan, slicing ko muna yung kalabasa. Kakain ko ng kalabasa, ay nakita ko na yung tunay mong halaga. Kung bigyan kaya kita na araw-araw ng kalabasa, makita mo kaya yung tunay kong halaga. Ay, biro lang Naayaan ko munang umapoy mga katrops yung aking pinarikit na panggatong para mamaya ay dire-diretso na yung apoy. Di ko din naman mailagay yung talyasi gawa ng di pa ako tapos mag-slice na yung kalabasa. Ay ba, masusunog. Kapon nga pala mga katrops, di ba nga anniversary nila Inay, ay kami
ho nag-swimming sa Real Quezon sa dagat. Nakabili kami ng yellowfin tuna. Ang ginawa namin diyon ay aming ho siyang inihaw. May natirang yellowfin tuna na inihaw na namin kahapon. Kaya ang gagawin ko ngayon, siya naman yung aking luluto. Ang luto na aking gagawin diyan sa yellowfin tuna na natira kahapon ay nilablab. Ay syempre, mas pinasarap na nilablab na merong talbos ng kalabasa at kalabasa. Ganito ho kasi yung nilablab sa amin mga trops. Iihawin muna namin yung isda, tapos gagataan na namin. Ang pinaka-original niyan mga katrops, ang nilalagay diyan ay talbos ng kamoting baging. At wala na siyang kalabasa, kaya papasarapin natin. Kaya ang gagawin natin, talbos ng kalabasa ang ilalagay at saka ho kalabasa. Gawa ko dyan pagluto mga trops, nagisa lang ako ng sibuyas at bawang. Tapos nilagay ko na yung kalabasa, tapos naglagay ako ng pampaalat na patis. Naglagay ako ng pangalawang gata para lutuin yung kalabasa. Hanggang half cook laang, saka ko ilalagay yung isda. Susunod ko ng diyan yung gata. Tapos pagluto na yung gata, ilalagay ko na yung talbos ng kalabasa. Tapos magtitimpla naman ako ng melon, mulberry, tapioca juice. Siyempre, kailangan natin diyan ay ginadgad na melon, mulberry, tapioca, sago, gatas na malapot at saka hong malabnaw. Yung iba hong mulberry ay akin ho siyang pipisain. Yung iba ay hindi na para mamaya ay may makakain tayo. Tamang-tama ho yan kahapon mga trops. Kaya andin ho yung aming ginawa. Pero walang mulberry, melon, tapioca lang. Saktong-sakto sa pagsiswimming kahapon sa dagat. Hindi namang umulan. Ay sadyang masarap uminom ng melon. Ayan, luto na yung ating ulam mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon ay nilablab na yellowfin tuna. Naglagay din ako diyan ng kalabasa. Masarap diyan sa kalabasa mga katrops, yung hindi pa nadudurog. Yung malambot laang, kaya kapag kumakain ka ay talaga may makakain kang kalabasa. Kasarap papakin, lalo na at may lasang gata. Sinasabi sa iyo, mapapa-unli rice ka na naman diyan. Taob na naman ng ating kaldero ay may panigurado maipagsasaing na naman si Uno. Yung melon tapioca natin mga troops, na nilagyan ko siya ng mulberry, mas pinasarap ho siya. Talaga matitikman mo lahat yung melon, yung tapioca, yung mulberry. Ay, papalambing lang ho sana ako sa inyo mga troops ng aking YouTube channel. Ay baka naman ho ay yung ma-subscribe. Ay ilalagay ko na lang ho sa yellow basket. Kayo na ho ang bahala. Ay, maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love, love!